Pinag-aaralan na rin ng Transportation Department na lagyan ng motorcycle lane ang EDSA tulad sa Commonwealth Avenue. Saksi si Oscar Oida. Kuha ito kanina lang sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue. Para sa DOTR, may tuturing na maayos at matagumpay na naipapatupad ang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue. Kaya pinag-aaralan nila ngayon ang posibilidad na maglagay ng motorcycle lane sa EDSA na kumpara sa Commonwealth Avenue na may higit sa 6 to 18 lanes sa magkabilang direksyon. Higit na mas makitid ang EDSA. What if palawakin natin ng konti yung bike lane at yung lane na yon ay magiging motorcycle at bicycle lane? But that is just the initial concept. Ayon sa MMDA, medyo underutilized ang bicycle lane sa EDSA. Kung lalagyan ba ng motorcycle lane, dapat mayroong division na separate talaga yung motor at yung bisikleta. Yung mga proposals na yan ay kailangan araling mas maigi. Mabigyan natin ng control yung salasalabat kung saan pumapasok. It will not actually solve the whole problem of EDSA, pero at least magkaroon tayo ng isang panukala to help mabawasan. Kontra rito ang chairperson ng Motorcycle Rights Organization. Hindi raw karagdagang lane ang kailangan, kundi mas mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko. Ang kailangan tutukan dito is root cause ng problema, which is the flow of traffic. Nakatutok sila sa panguhuli sa mga rider, pero yung mga erring drivers natin ay hindi na natututukan. The problem of discipline ay problema ng lahat ng uri ng sasakyan, hindi lang ng motorsiklo. Naiintindihan daw ni Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe ang intensyon ng panukala, pero nasubukan na raw ito ng MMDA tulad sa Commonwealth. Dapat daw, isaalang-alang sa pagpaplano ang resulta ng anyay naturang eksperimento. Para kay Senator Nancy Binay na miyembro ng naturang komite, mas dapat pinagtutuunan ng pansin ng DOTR ang ligtas, komportable at maayos na mass transportation networks. Sagot ng DOTR. So ito ay hindi namin sinasabing priority. Umaandar in full blast ang subway project, ang North-South Commuter Railway. Anytime this coming months, bubuksan partial operation ang Cavite, LRT1 Cavite Extension. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Isang lalaki ang napatay sa bugbog na mga nakaalitan niya sa inuman sa San Jose, Batangas. Patay rin ang bokalista ng isang banda ng barilin matapos mag-perform sa Salay, Misamis Oriental. Saksi si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nagkagulo ang mga taong nagpunta sa isang concert sa Salay, Misamis Oriental nitong Sabado. Umalingaw-ngaw kasi sa lugar ang putok ng baril hanggang sa nakita na lang na nakabulagta ang isang lalaki. Ang biktima, bokalista pala ng reggae banda katatapos lang mag-perform. Ang maong suspitsado nga still unidentified pa sa pagkakaroon, gipusil siya sa ulo nga bahin, diin gidala pa kini siya sa pinakaduol nga hospital but was declared dead on arrival. Na-recover ng pulisya sa crime scene ang bala ng kalibre 45 na baril. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng salari na patuloy na pinaghahanap. Ayon sa pulisya, may natatanggap ng banta sa buhay ang biktima bago ang krimen. Atong ginalantaw ang anggulong personal grudge o di pagkakakining love triangle sa pagkakaroon. Iniimbestigahan din ang ipinatupad na security measures sa concert at aalamin kung paano nakapasok ang salari na may dalang baril. Sa damuhan naman sa barangay Pangandaw sa Manukan, Zamboanga del Norte, natagpuan ang naagnas ng bangkay ng 11 anyos na babae. Ayon sa pulisya, April 16 na i-report na missing ang bata. Noong araw daw na yon ay iniwan daw siya ng magulang sa kanyang lola, pero umalis papuntang sentro ang lola at naiwan mag-isa ang bata. Pagbalik ng lola, wala na ang bata. 3 araw ang lumipas bago nakita ang bangkay ng biktima. Lumalabas sa investigasyon na ginahasa ang bata bago pinatay. Sumuko sa pulisya ang 20 anyos na sospek na kamag-anak ng biktima. Inamin niya ang pagpatay sa biktima pero itinanggi niya ang panggagahasa. May kasama raw siya ng gawin ng krimen. Magpaabot sa decision sa korte kung napagawas ba siya o warrant of arrest regarding sa
participation itong confessed suspect. Isinailalim na sa inquest proceeding ang suspect na posibleng haharap sa kasong statutory rape with homicide. Hindi na rin ito nagbigay ng pahayag. Sinisika pa ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makuha ang pahayag ng pamilya ng biktima. Sa San Jose, Batangas, patay ang 39 anyos na lalaki matapos tumama ang ulo sa gutter ng kalsada. Ayon sa pulisya, sinuntok ng 3 lalaki ang biktima. Dead on arrival ang biktima na nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Alitan sa inuman ang isa sa nakikitang dahilan sa krimen. Itong victim natin, allegedly nakapagbitaw siya ng mga salitang pagbabanta laban sa kasama niya sa inuman. Naitulak, tumama allegedly yung ulo ng victim natin sa cemented pavement nung lugar na yon. And nagkaroon ng another blow, sinuntok 3 beses pa ng suspect natin yung victim. Arestado na ang 16 anyos sa sospek at sumuko na ang 2 pa nitong kasamahan. Depensa ng isa sa mga sospek. Pinagbantaan ho yung bayaw papatayin daw sa Lunes. Kakausapin lang naman kasi matapang ho yung nadisgrasya namin. Naitulak lang naman ho Hinahingi rin kami ng pasensya, nandun Ang ama ng biktima hindi naniniwala na may binantaan ng kanyang anak. Sabihin na natin halimbawa may kasalanan yung anak ko, hindi naman para humantong sa ganong kabigat na mga pangyayari. Medyo mabigat ang ginawa nila sa anak. Yung kaso, tuloy namin yung kaso. Nahaharap ang sospek sa reklamong homicide. Para sa GMA Integrated News, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Nagsimula na po ngayong araw ang balikatan exercises na tatagal hanggang Mayo. Mahigit 16,000 sundalo ang kalahok sa pagsasanay. Saksi, si Ian Cruz. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas sa China at sunod-sunod na pangaharas ng China. Sinimulan ngayong araw ay ika-39 na edisyon ng balikatan exercise. Tatagal ito hanggang May 10. Mahigit 16,000 miyembro ng Armed Forces of the Philippines at US military ang sabay na magsasanay sa mga misyon kabilang ang maritime security, air and missile defense at dynamic missile strike. Mayroong contingent mula sa Australian Defense Force at sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng balikatan, lalahok ang French Navy. Isa sa inaabangan ng group sail o ang multilateral maritime exercise sa loob ng exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea sa bandang Palawan. Ito ang unang beses na lalagpas sa territorial waters ng bansa ang exercise. We aim to enhance our defense capabilities. Cooperation and military-to-military collaboration play vital roles in ensuring a safer global community for generations to come. Balikatan represents more than just a showcase of military readiness. It embodies the deep-rooted spirit of collaboration and partnership that has defined the enduring alliance between the United States and the Philippines for decades. May partisipasyon din ang mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang Philippine Coast Guard na magbibigay seguridad sa mga lalahok sa maritime exercise. Sir, kung mayroong lalapit ng mga Chinese Indonesia or Chinese Coast Guard mismo, hindi nyo pa lalapit? Gagawin po natin yung kailangan gawin at sisiguraduhin natin na walang makaka-istorbo o makakagambala doon sa mga nasabing exercise. Sabi ng exercise directors ng balikatan, walang pinatutungkulang bansa ang pagsasanay. It's not really addressed to any aggressors, but for the US, as we have been speaking, and the Philippine side, it's more of the development of our interoperability. I think well within your own sovereign rights and responsibilities, we're conducting exercises that are normal. No to US Balikatan exercise! No! Ang opening ceremony, sinabayan ng protesta ng bagong alyansa Makabayan at iba pang grupo para kundinahin ng balikatan exercises. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi.
Pangulong Bongbong Marcos at Amir o leader ng Qatar na si Sheikh Tamim M. bin Hamad Al Thani nagpulong ngayong araw. Siyam ng kasunduan ang pinagtibay sa bilateral meeting, kabilang ang para sa paglaban sa human trafficking at labor protection. Pinirmahan din ang dokumento ng pagkilala sa Seafarer Certificate na inisyu ng ating Maritime Industry Authority at Ministry of Transport ng Qatar. Magtutulungan din ang dalawang bansa sa pagtugon sa climate change. May kasunduan din para sa kooperasyon sa sports programs at pagpapalakas ng koordinasyon para isulong ang turismo at negosyo. Iloilo City sinailalim sa state of calamity dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Ayon sa Disaster Risk Reduction Management Council, 25 barangay sa lugar ang pinakaapektado sa krisis sa tubig. Kasunod ng naturang deklarasyon, inaprubahan din ang paggamit sa 12.5 million pesos na Quick Response Fund. Southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover isasara mula May 1 hanggang October 25. Ito'y para bigyan daan ang pagkukumpuni sa mga nakitang bitak sa flyover. Kung galing sa bahagi ng Caloocan o Bulacan, pwedeng kumana na sa Panay Avenue o sa Mother Ignacia para lusot sa 11th Jamboree papuntang Kamuning palabas ng EDSA. Pwede rin kumanan sa Eugenio Lopez Jr. Drive o Scout Borromeo. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong ang inyong saksi. Dalawang lalaki ang naaresto sa ikinasang buy-bus operation sa Navotas City. Mahigit 200,000 pisong halaga nang hinihinalang syabong nasamsam sa kanila. Saksi si Marisol Abduraman, exclusive. Kuha ito ng body-worn camera ng pulisya sa kalsada sa Barangay San Jose, Navotas City. Kitang mistulang nakatambay lang sa bangketa ang ilang lalaki. Pero may illegal na pala sila noong transaksyon. Maya-maya pa, sinunggaban na ng lalaki na nagpanggap na buyer ang dalawa niyang kausap. Nalambat sa naturang buy-bust operation ang target na si alias Sinok. Nakuha sa kanya ang mahigit 32 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 223,000 pesos. Street level pusher ito at isa ito sa mga lumalabas na supplier ng barangay. Malaki na rin itong hawak niya. And considering na isa po siya sa mga nagsusupply ng drugs dito sa area ng San Jose. Arestado rin si alias Sabog na kumukuha rin daw ng droga ng mga oras na yun. During that time, nagtratransact sila ng business, ng illegal business nila. And yun nga, inabot si alias Sabog din na kumukuha ng item. Ayon sa Navotas Police, dati na nakulong ang mga suspect dahil sa kasong may kinalaman din sa droga at nahuli sila hindi lang isa kundi 3 beses na. Aminado ang mga suspect. Nalabas-masok na nga sila sa kulungan dahil sa droga. Si alias Sinok, aminadong gumagamit din. Bakit po? Hindi pa ba kayo nadadala? Dala rin ma'am ng kahirapan. Yung kinikita ko po sa illegal, ayun po ang pinantutustos sa pansarili kong bisyo. Dala lang po sa kahirapan, ma'am. Ayon sa Navotas Police, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon dahil hindi rin daw tumitigil ang kalakaran ng droga kahit tumaas na ang presyo nito. Tuloy-tuloy pa rin ang kampanya natin at maraming nahuli. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.